Hello mga amigo, mga amiga, gwapo, gwapa. Andito ako sa Pedro. Nasa Pedro ako, ang unang sulat ni Pedro. Sa panimula, ang unang. Salamat Panginoon sa mensaheng ito at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay nito. Ang unang sulat ni Pedro ay para sa mga mananampalataya na tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. Pangunahing layon ng sulat na ito ang magpalakas ng loob ng mga mambabasa na dumaranas ng pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinagunita sa mga mambabasa ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sinabi niya na ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoon ang nagdudulot sa kanila ng pag-asa sa liwanag ng katotohanan ito. Dapat naman nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan pagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. Kalakip ng pampalakas loob sa panahon ng ligalig, pinayuhan din niya ang kanyang mambabasa na mamuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Tagasunod ni Kristo. Basahin po yung 1. Mula kay Pedro, apostol ni Hesus Kristo, sa mga hinirang ng Diyos na makikipanayam sa mga lalawigan ng Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Britanya. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo na maging masunurin kay Hesukristo at maging malinis sa ibisa ang kanyang pagkamatay. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Malaki ang ating pag-asa. Purihin natin ang Diyos at ang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang na isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nag-react siya dito sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang iyan. Nakalaan sa inyo doon sa langit sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto at pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Diba? Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain sa parangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpaghanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masususing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo
na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na ititiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ng mga katotohanan ito, ipinapauna sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Amen. Amen po. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Kaya nga, inihanda ninyo ang inyong, nag-react yung spirit ko doon sa huli, doon sa huli. Diyos, nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Hindi pa tapos yung 1 Ito pa, sa 13. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umaasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo bilang mga anak. Sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos, pinapahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito, at yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinutubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinutubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus.